and also to our listeners and televiewers. Sana po kayong lahat ay nasa magandang kalagayan at kalusugan. Sana nga naman po ay nasa mabuting kalagayan ng ating mga kababayan. Anyway, ngayon Doc, patuloy nga pa rin po tayong magbibigay ng dagdag na kaalaman kung papaano nga po nila mapapangalagaan ang kanilang katawan. Lalo na nga ngayon, papalapit na ang Kapaskuhan. Topic natin, limiting sugar increases longevity. Aba Doc, nakaka-guilty naman ito. Parang ang sarap kumain ng ice cream, cake, yung mga matatamis, Doc. Okay lang, basta moderately po. Wag lang kung sosobrahan, no? Okay, so pwede pa rin pala. Tanong natin, Doc, bakit nga po ba kinakailangan na limitahan yung pag-take natin ng sugar o yung mga pagkaing matatamis? Okay. Yung paglilimit kasi natin ng sugar or asukal is one of the most powerful lifestyle steps that we can take para sa magkaroon tayo ng better health. And number one kasi sa metabolic health natin, pagka-excess yung sugar no, tinataas ho nito rin yung insulin level. Hanggat tumataas ang sugar, definitely sasama ho sa pagtaas ng insulin. Wherein, over time, nagli-lead na ho ito sa insulin resistance. When you say insulin resistance, dapat ho yung insulin ang inyong susi para makapasok sa cells yung sugar. But as time goes on, wala na hong effect insulin. So, hindi na rin ho nakakapasok sa cells natin kasi naging resistant na ho yung mga insulin receptor natin. So, magi-stay ho yung sugar natin sa blood. Wala ho sa cells. So, wherein, magiging type 2 diabetes yun. And of course, sa atin hong weight management, ang mga sugary foods to, calorie dense ho yan, no? Pero, hindi nakakabusog. So, napapakain ho tayo ng marami. So, tataba. Maglilid ho yan sa overeating and pagtaba. Sa puso, sa ating heart health, pagka high sugar intake ho tayo, tataas ho ang ating triglyceride. Wherein, instrumento ho yun para magkaroon tayo ng fatty liver. And fatty liver ho ang ugat ng pagkakasakit sa puso, high blood, diabetes, matataas na cholesterol. So, fatty liver ho ang ugat niyang lahat. And sa brain function naman, yung excess sugar ho can cause energy crashes. Nakaka-affect din ho yan ng mood. Mas irritable kayo pag laging mataas ang sugar ninyo. Also, depression and anxiety. Sabi rin, according to studies, it has been associated also with higher risk of dementia. So, mas maaga hong nag-uulianin ang mga matataas ho ang sugar sa blood. Of course, sa skin and aging, nakaka-damage ho ng collagen and mas nakaka-accelerate ho ng wrinkles and skin aging ang mataas ang sugar sa body. And sa immune system ho natin, ang too much sugar can also impair white blood cell function, making the body more prone to infections. Hindi ho ba yung puting dugo natin ang panlaban natin sa infection? Kaso ho, affected yung white blood cell natin sa kanilang paglaban kapag humataas ang sugar. Okay. Sabi nga natin, Doc, kanina, 'di ba? Okay lang naman kumain ng matamis, pero wag lang sosobra. Ano po ba, Doc, yung definition natin ng too much, 'di ba? Kailan natin masasabi na sobra-sobra na? Okay, so kailangan alam natin yun kasi according to WHO recommendation, ilimit yung added sugar to less than 10% of daily calories. Ideally nga, 5% lang dapat. So, ang isang average adult, 25 to 50 grams lang po. So, that is equivalent to 6 to 12 teaspoon lang ho, teaspoon per day. No? So, dapat hanggang doon lamang. Now, if you take an 8-ounce cola drinks, so that is already equivalent to 8 to 10 teaspoon of sugar. So halos sobra na ho, halos naabot niyo na yung sugar limit ninyo for the day. Kaya ho, kahit wala kayong diabetes, pagka ho mahilig kayo sa soft drinks, pwede ho kayong magkaroon ng type 2 diabetes. Dahilan ho sa insulin resistance, no? Kung pag-uusapan na rin naman po natin, Doc, yung practical ways, 'di ba? Paraan para nga po ma-cut natin or mabawasan natin yung pag-take natin ng sugar. Ano nga po ba, Doc, yung kinakailangan nating gawin? Ayan, yung mga practical way ho, para makapag-cut back tayo. Halimbawa ho, yung soda, no, or juice. Mas maganda ho water. Or
pwedeng lemon water, or kung may tsaa ho kayo, unsweetened tea. Okay. So, i-avoid nyo yung soft drinks at saka juices na napakatatamis ho niyan. And magbasa ho kayo ng label. No? Kadalasan kasi ho, kain na lang tayo ng kain, di na ho binabasa yung label. Usually ho, yung sugar hides under the name, like corn syrup. No? Hindi ho halata na siya na yung sugar. Nakalagay maltose, dextrose, yun na ho yung sugar. So, titignan nyo ho kung ilang milligrams yung andyan. Tapos, i-add nyo ho dun sa iba nyo pang kinain. So, malalaman ninyo kung sobra-sobra na ho kayo. And mas maganda ho, pagkakain kayo ng fruits, mas kainin nyo na lang ho yung whole fruits, yung buong prutas. No? Kesa ho fruit juices. Kasi, pag fruit juices, mapaparami ho. Kasi sa isang prutas, pag kinatas nyo ho, yung kaunting juice lang ang makukuha nyo. Kaya para mas mabusog kayo agad, kainin niyo yung buong prutas para pati fiber makuha ninyo, hindi ho kayo masyadong makakakain ng marami. And satisfy yung mga sweet cravings natin with naturally sweet foods. Hindi ho sa leche plan, hindi sa ube, kung hindi, yung tunay na tamis lamang ho ng prutas like berries, yung sweet potato, yung mga ganun ho, natural na tamis. Huwag niyo hong kunin sa yung mga dessert na gawa na ng tao at sobrang calories po ang laman yan. And also, you can use cinnamon, vanilla, or cocoa as natural flavor enhancer. Kesa ho gumamit kayo talaga ng asukal. Okay. So, pag-usapan rin naman po natin, Doc, ano nga po ba yung mga benepisyong makukuha natin kapag nilimitahan natin or binawasan natin yung pag-take natin ng sugar at papaano nga rin po ba ito makakatulong para humaba yung ating buhay? Yan po ang ating babalikan maya-maya. Meanwhile, Doc, may promo pa nga rin daw po ba tayo para sa mga nagtatanong at yung ating pagpapakonsulta, dapat nga rin daw po ba gawin natin by appointment or pwede nga daw po bang walk-in? Mas maganda ho, nagpapalista kayo para ho mas serve namin kayo ng maayos, no? So, yung ating hong promo, open pa ho siya, yung ating buy 2 plus 1 sa ating detox at blood cleansing. So, ma-free nyo ho dyan yung vector scan. So, parang ang binili nyo ho yung ating detox at blood cleansing lamang, wherein yan ho ang dalawang procedure na basic na dapat ginagawa natin sa katawan para ho ma-address yung root cause ng mga sakit. And yung atin hong drip, kahit wala ho kayong check-up, pwede ho kayong magpa-drip sa amin. Hindi lamang ho ito pampaganda, pampalakas din po ito. Lalo na sa mga elderly na hirap na ho sa kanilang balanse at sa kanilang paglakad. At yung atin hong soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap. So yan ho ang pangalang hahanapin ninyo sa Shopee. Napakagaling ho niyan magbanat ng skin at pampaputi. At naka 5 plus 1 pa ho yan. Bili kayo ng 5, libre ho ang isa. No? And beauty set, Love Your Skin, spell LUVURSKIN. Yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. Napakagaling ho nito magtanggal ng blemishes at impurities sa mukha. At kahit ilang araw pa lang ho kayong nag-a-apply, mapapansin nyo na po yung improvement. And of course, our coffee, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Wala hong tumikim nito na hindi nasarapan at napakasustansya ho para na rin ho kayong nag-take ng supplement. And nakakagamot ho ito ng sari-saring iba't ibang sakit. Kaya araw-araw ho marami kaming text ng mga testimonies ng pasyente. Bumili ho kayo by bulk para ho maka-discount and makapag-resell ho kayo. So if you buy 10 boxes, you will have a discount of 50 pesos per box, and buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box, and buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. And yung atin ng anti-diabetic shot and anti-obesity shot, once a week shot lamang ho ito, pero talaga hong proven na ibababa ho nito ang sugar ninyo into normal limit, at yung mga hindi ho pumapayat, talaga hong papayat kayo dahil mawawalan ho kayo ng appetite, no? And kadalasan ho ito tinatandem natin sa ating PRP, platelet-rich plasma, wherein ito naman ho yung nagsa-cell repair, cell regeneration, and tissue healing. Doon ho sa damaged part ng pancreas sa kaso ng diabetes. So PRP is to cure the damaged part, and also yung anti-diabetic shot to control your
sugar. And para ho sa mga elderly na hirap na hong lumakad ngayon pa lang, ay saan ho ba po pupunta yan kundi sa pagiging alagain at bedridden. Ngayon pa lamang ho, magpa-treatment tayo sa clinic. And yung mga ayaw ho ng opera, gallstone, kidney stone, barado ang puso, meron ho tayong protocol para dyan. Nagagaling ho kayo na hindi ho kayo kailangang operahan. No? And ayan, for our social media, i-type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. And also may mga short video ho tayo na very informative and educational. Also, paki-like, share, and subscribe na rin po and follow yung ating FB page, Ano Ba Talaga Doc? And para ho sa gusto magpakonsulta, tayo ho ay nasa 11th floor ng Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang limiting sugar increases longevity, yan nga po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Atin, Dr. Irene Lim, at pinag-uusapan nga rin po natin limiting sugar increases longevity. Ngayon nga po, Doc, alamin natin kung ano nga po ba yung paraan or ano nga po ba yung way kung paano ito nakakatulong para pahabain yung ating buhay. Okay, medyo malalim na usapan but it is nice to know na pagka ho kasi nililimit natin yung sugar, napoprotektahan ho kasi yung ating DNA and cells. So, pagka mataas ho kasi ang sugar, yung glucose dumidikit ho doon sa protein and DNA. So, nasisira po yung ating chromosomes. And para ho maalis yun, kailangan medyo moderate sugar lamang ang ating gagawin. And also, pagka ho mababa ang sugar, nakaka-reduce din ho ito ng chronic diseases tulad ng obesity, siyempre. Nakita niyo ho yung mga mahahaba ho ang buhay na over 90 plus ang edad. Mm-hmm. Kung mapapansin niyo ho sila, yung mga pinakita sa television, papayat lang ho sila. Papayat. Tapos tanungin niyo kung ano ang madalas nilang kainin sa pang-araw-araw. Alam niyo, konti lang ho ang carbohydrate. So, ang kain ho nila, half cup, marami na ho yung 1 cup of rice. Tapos, kaunting karne lang ho, maraming gulay. Yan. Konting kanin, maraming gulay. So, in short, it proves na mas mahaba ho ang buhay ng kaunti ang carbohydrate or sugar sa ating pang-araw-araw na pagkain. Kasi nga ho, yung mga chronic diseases, so hindi ka tataba, hindi ka magkakaroon ng diabetes, hindi ka magkakaroon ng fatty liver, sakit sa puso. Yan ho ang mga kondisyon na makakapagpa-shorten ng lifespan kung kayo ho ay magkaroon ng mga sakit na yan. So, obesity na lamang po pwede na ho yan mag-domino effect sa lahat ng bagay. Pag obese ka, magka-diabetes ka. Pag obese ka, magka-high blood ka. Domino effect na ho yan. Pag high blood at diabetes ka, you are very prone to stroke and heart attack. So, mag-uumpisa ho yung lahat ng yun sa mataas na sugar. So, by cutting sugar, nare-reduce ho yung risk of the big killers tulad ho ng mga binanggit natin. And again, speaking of mitochondrial health, ang mitochondria ho, yan yung powerhouse ng ating cell, inside the cell, no? Nadadamage ho siya by sugar overload. Yun nga ho ang powerhouse natin sa loob ng ating isang cell. So, yung powerhouse ho mismo ng energy ang madadamage. And ang healthy mitochondria ho, magpo-provide sa atin ng better energy, longer life, and slower ho yung age-related decline natin. So, kailangan ho, wag nating abusuhin yun sa pagkain ng masyadong maraming asukal. Dahil instead ho na mapabuti, lalo hong masisira yung mitochondria ng ating cells. And pati ho sa ating brain, pag high sugar ho, nakakalink ito sa memory loss. So, mas nagiging makakalimutin ho ang mataas ang asukal. Kaya ho, ang diabetic patient, mas marami ho ang nag-uulyanin agad or nag-a-Alzheimer's. Kasi ho, nakaka-preserve ng brain cells ang limitadong sugar and nakaka-reduce ng neuroinflammation. Also, nakaka-stabilize ho ng hormones natin. Lower sugar, nakaka-balance ho ng insulin, leptin, and cortisol. Yung leptin ho, tandaan nyo, yun yung
sasabi sa'yo na busog ka na, no? While ghrelin, kabaliktaran ho, hunger hormone, no? Kaya may mga iba hong reducing pills na nilalagay o sinusuppress ho nila yung ghrelin kasi yun yung hunger hormone. Pag marami ka, no, lagi kang gutom. No? Pero pag mataas naman ng leptin mo, lagi ka namang busog. So, hindi ka maiinggit kung mga kumakain ho ng masarap. Okay. So, mape-prevent ho yung metabolic burnout, keeping your body in a youthful state longer. So, longevity ho, no? Yes. Pero ano nga po ba, Doc, yung mga signs na masyado na tayong maraming sugar, ano? Maaari nga po bang maapektuhan yung ating mood or yung ating physical activity rin? Okay, so pagka ho, ayan, i-watch out niyo ho, pagka mataas ho ang asukal ninyo or too much, frequent fatigue. So, lalo na ho after eating. After eating, inaanto kayo, ano ho yun, sugar burnout ho yun, frequent fatigue. Pero ba yung iba, Doc, nagiging hyper? Yung iba hyper, pero pag may lahi ka ng diabetes, actually wala ka pang diabetes, mangyayari na yun sa'yo. No? After eating, you feel sleepy. Yan ho yung mga napupunta sa diabetic later. No? Pero yung normal na tao, hindi gaanong affected ng pagkain. Pero kadalasan, yung may mga lahi ho ng diabetes, after eating, they feel sleepy pag too much. No? And also, pagka lagi ho kang nagke-crave for sugar, especially for carbs and matatamis. Ayan, ibig sabihin, you are consuming too much sugar. Di ho ba, basta nagko-consume kayo ng too much sugar, lalo naman ho kayo nagke-crave for sugar. So, walang katapusan ho yun. And weight gain, especially ho yung ating belly fat, yung dito ho sa bilbil natin, yan ho ang masamang lumalaki. Kasi may ano ho yan, may visceral fat na tinatawag, which is yun ho ang bad fats natin sa katawan. Lumalaki ho yan, lumalaki yung ating bewang, mas ano ho tayo doon, mas pasok tayo doon sa pagkakaroon ng metabolic syndrome. So, 35 inches sa kababaihan at more than 40 inches sa kalalakihan. So, hindi ho basta bilbil lang yun. May ano ho yan, may importansya ho yan sa ating health. And, ayan ho, skin breakouts or premature wrinkles. Mas maaga ho kayong mag-wrinkles, lalo na sa face, mas sobra ho ang sugar ninyo sa katawan. Also, brain fog or poor memory. Yun yung mas madalas na kayong makalimot, nasa dulo ng dila, hindi humaalala. Ibig sabihin ho, sinyales din ho yun, mataas ang sugar ninyo or too much ang sugar ninyo. And also gum diseases. Ayan, understandable ho yun. Nagdudugo yung gilagid. At saka yung cavities kasi madalas kayong kumain ho ng sweets. So, syempre, after the sweets, hindi naman laging may oras kayong mag-toothbrush. So, ayun ho, siyempre kakapit agad ang mga mikrobyo for tooth decay, no? Alright. So, ano-ano pa nga po ba, Doc, yung mga source ng hidden sugar para nga rin po maiwasan natin at mapanatili nga po natin na in good health yung ating pangangatawan? Ayan, kailangan ho medyo tayo, watch out, no? Kasi may mga hidden sugar ho. Yun nga ho, kailangan magbasa talaga ho tayo ng label, no? Tulad ho ng condiments, tulad ng yung ketchup, yung mga barbecue sauce, sweet chili sauce. Ayan, they contain 1 to 2 teaspoon per tablespoon. So, mataas ho ang sugar ng mga yan. Kaya minsan ho, huwag na kayong maghanap ng kung ano-anong sausawan, no? So, minsan ho kasi okay naman na yung lasa ng barbecue. Maghahanap pa ho tayo ng sausawan, no? At yung mga healthy snacks, like yung mga breakfast cereals, usually ho yan contains more sugar than a single candy bar. O, kala natin healthy, ano? Pero mas mataas pa pala yung sugar niya kaysa sa isang candy bar, ano? Breakfast cereals, usually nga pati sa mga bata yun ang pinakakain para kala natin healthy no. Pero but source of sugar din pala. No. So too much sugar din pala yun. Then of course, yung mga packaged bread and pasta sauce. So manufacturers add sugar para ho ma-enhance yung flavor. Hindi lang ho flavor, yung shelf life. Pangpahaba din ho ng buhay ng produkto. Kasi ang sugar, din yan preservative din ho yan. Kaya kung makakakita ka ng mga sangkap sa halo-halo, halimbawa ho nakabattle na beans, nakabattle na munggo, alam niyo ho, ang tagal yan, di yan nasisira. Halimbawa naka-ref lang. Yes. Hindi ko siya nasisira kahit ilang months kasi ho, maraming sugar. Naka-embed siya sa sugar. So, aside from salt, sugar is also a good preservative.
addictive. Kaya ginagamit nga ho yan. Baliktad ho. Hindi na nila naisip yung effect dun sa kakain, kundi syempre, pag ikaw yung nagpo-produce ng pagkain, gusto mo mas matagal masira yung produkto mo. And of course, eto pa ho, yung mga sports drink and energy drink. So yan ho. Di ba pag tayo nang hihina, minsan aside from coffee, gagrab tayo sa grocery nung sari-sari hong energy drink. So kahit na ho yung mga electrolyte drinks, if you try to notice, kaya ho naglabas na sila ngayon ng zero sugar. Kasi maraming umaayaw kasi after one bottle, mapapansin mo parang lumalaki yung bilbil mo, isang bote pa lang. So marami ang medyo umaatras pagka nakatikim na nakakalaki ng nakakataba. So yung iba-ibang brand ho, medyo naglabas sila ngayon ng zero sugar. Yung dalawang leading company ng energy drink, no? So no sugar ho ngayon. Although ayun nga ho, napakahirap naman din hong hanapin. Mas madaling nauubos. So karamihan ho, ang makikita mo sa grocery may sugar pa rin. Kasi mas pinagkakaguluhan ho yung no sugar, no? Yung iniinom ho natin ito pagka na-dehydrate ka, iinom ka nito instead of suero, yung mga ganun po, no? So, ngayon Doc, paano nga rin po ba makakatulong yung Dr. Irene Lim's Herbal Coffee para nga po sa may mga matataas ang sugar? Okay, no? So, yung atin ho kasing Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, hindi lang ho kasi ito isang ordinaryong coffee. Ito ho ay, collagen rich. Diba sabi natin, pag too much sugar ka, nakakasira ng collagen. So, ito na ho yung ating kape. Kapalit ho ng ating collagen para ho to reduce wrinkles. At ito ho ay sugar-free kasi ho, stevia ang ginamit dito. And dahilan ho sa 15 powerful natural ingredients nito, ayan ho, meron ho siyang natural na anti-inflammatory effect pag ininom natin. So, habang iniinom ho natin ito, nililinis niya na ho yung ating blood, pinapababa niya na ho yung ating sugar, pati ho inflammation, no? Para mapigilan ho ang mabilis na pagtanda, which is ang kapalit, di ho ba, longevity, mahabang buhay. Kaya, kung gusto niyo hong magmukhang bata while enjoying your coffee, pipiliin niyo ho ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Habang umiinom ho kayo ng kape, tinutulungan niyo ang inyong katawan na mag-detox, magpababa ng sugar, at mag-repair ho ng cells every day. Para nga po, Doc, sa mga interesado mag-avail, may promo pa nga rin po ba dito? At ano nga po ba yung kailangan nilang hanapin sa social media accounts? Okay, so open pa rin ho ang ating promo for buy 2 plus 1. So ma-free nyo ho yung ating vector scan. Whole body scan ho ito. Russian technology, more than 90% po ang accuracy. So accurate ho ang resulta nito. Nauuna ho ito mag-positive than laboratory test. And also, parang ang binili nyo na lamang ho dito is the detox and blood cleansing. Ang detox and blood cleansing ho, yan ang basic thing na dapat na ginagawa ng tao sa kanyang katawan, ideally every 3 months. Not only for health prevention, also to treat the root cause of diseases. Kasi maa-address ho dito yung fatty liver. Na usually, fatty liver ang root cause ho ng lahat ng sakit. And yung atin hong drip, whitening, beauty, and slimming drip, kung gusto nyo hong all-in-one, power drip ho ang gamitin ninyo. Hindi lamang ho pampaganda, kundi nakakapagpalakas ho ito. Lalo na sa mga mahina na hong lumakad na elderly. IV anti-aging soap, IV whitening soap, yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. Naka 5 plus 1 pa rin ho ito. And napakagaling ho nito magbanat ng face at pampaputi. At yung atin hong beauty set, Love Your Skin, ito ho ay napakagaling naman magtanggal ng blemishes and impurities sa face kahit ilang araw pa lang ho ng pag-a-apply ninyo. And of course, yung atin hong Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, wala hong tumikim nito na hindi nagsasabing masarap. Saig nyo pa ho nito ang uminom ng supplement because it is blended with 15 different kinds of powerful natural ingredients. Kaya marami hong sakit itong nagagamot sa araw-araw niyo hong pag-inom. And buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. No? And also yung atin hong anti-diabetic shot and anti-obesity shot. Yung mga hindi ho maipasok ang sugar sa normal level at yung mga hindi ho pumapayat, ito na ho ang kasagutan. Once a week shot lang po kayo. Potent enough po ito para i-control yung sugar ninyo into its normal limit for 7 days until your next shot. No? So,
of course, complications will not happen basta ho ang sugar ninyo pasok sa normal. And yung mga, PRP naman ho, platelet-rich plasma, kukuhanin ho namin ito sa sarili nyong blood. So doon ho, nandoon sa serum, yung mga platelet growth factors na makakapag-cell repair, makakapagpatubo, and tissue healing ng damaged pancreas ng diabetic patient. Hindi lamang po yun, pati na ho yung mga Alzheimer's disease, osteoporosis, osteoarthritis, yung mga mapuputulan ho ng paa, yung CKD, yung mga nagdadialysis, may pag-asa pa po, no? The earlier you come, the better is the prognosis, no? And also yung mga elderly po na ayaw ng opera, gallstone, kidney stone, barado ang puso, meron ho tayong mga protocol na hindi nyo ho kailangang magpa-opera at kayo po ay gagaling. And yung mga elderly din po na ayaw maging bedridden at alagain. Ngayon pa lamang ho, magpa-treatment na kayo, no? At hindi ho kayo nakasisiguro sa inyong mga apo at anak kung willing kayong alagaan pag dumating ho kayo sa puntong yon. Pag may pera ho kayo, maraming gustong mag-alaga. Pag wala ho kayong pera, doon nyo madidiscover, wala palang gustong mag-alaga sa inyo, no? And for our social media, type nyo lang ho ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. And yung atin hong FB page, paki-like, share, and follow na rin ho. Ano ba talaga to? And sa gusto mong magpa-check up, tayo ay nasa 11th floor ng Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922 875-2899, 0919-995-6168. Thank you so Do much. one good deed a day makes this world a better place. Maraming salamat po, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po. God bless, keep safe, and good night. Yan na nga po ang kabuuan ng ating discussion. Limiting sugar increases longevity. Hindi nga naman po masama kumain ng matamis, basta take it moderately. Nakasama nyo nga rin po Ella ni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV.